Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Okay, welcome back po ulit sa Powcast Sports at sa content natin ito. Pag-usapan natin ang schedule po ng Gilas Pilipinas sa darating po na Second Doha International Cup. At yes po, kasali po tayo sa tournament na yan. Buti naman, di ba? Kasi alam naman natin kung gaano po kahirap mag-adjust, lalo na pag nawala ang pinamakalaking player natin na si Kai Sotto. Pero sapat na ba itong preparasyon na ito para po talunin natin ang New Zealand? At syempre kasama daw si Kevin Kiambao. Akala ko injured ito. At ikaw, sasama ka ba? Nanonood ka ba? Anyway, ako po si Pau Salud ng Powcast Sports at welcome po sa ating Powcast Sports Basketball Podcast. Fast break lang kasi mabilisan lang ito. Isang linggo pa, or actually, dalawang linggo pa ang hinihintay natin sa kaabang-abang na laro ng Gilas Pilipinas at ang mga Gilas basketball fans kagaya ko ay excited at curious na sa magiging lineup po ng Team Gilas. Malayo pa bro yan ha. Alam ko pinapawisan ka na, kaya pagkatapos nitong video nito maligo ka muna ha. Alam ko excited po tayong lahat. Okay, ito na, ano? Ito po yung part ng preparation po ng Gilas Pilipinas natin. Nung una kasi akala ko halos ang training camp ng Gilas Pilipinas ay diyan lang sa kanto-kanto, no? Dito lang sa Pilipinas, pati scrimmage. Actually wala naman akong reklamo diyan sa ganyan dahil kayang-kaya naman kasi ni Coach Tim Cone ipanalo kahit dito lang ang training. Pero syempre, gusto natin na mas maging maayos po ang preparation. At sabi nga nila, nasa preparation ang panalo. Naniniwala ka ba dito? Kaya ngayon, kaka-announce lang na sasali ang Gilas Pilipinas sa Second Doha International Cup. Masaya tayo at welcome development po ito sa Gilas Pilipinas training. No? 4 na kupunan po ang kasali dito sa tournament na ito. Ang Lebanon, pasok na yan sa FIBA Asia Cup. Ang Qatar, lumalaban para makapasok. At ang Egypt, gusto ko talagang makita yung pyramid Joke lang, kasi wala akong masabi dito sa Team Egypt. Magaling ba itong Team Egypt, guys? Hindi ko masyado kilala. Ang schedule po ng Gilas Pilipinas dito sa Second Doha International Cup ay February 15 po ay makakalaban po natin ang Qatar. February 16, 11 p.m. ay Lebanon at February 17, 1:30 a.m. laban naman sa Egypt. Kaya kung 40 years old, pataas ka, matulog ka na ng hapon kasi puyatan po ito at wag kang puro kape. Baka, nervousin tayo sa laro. Anyway, ito na ha, nabasa ko to sa Facebook page. Sa isang page, hindi ko na alam at mahanap yung original source kaya tuloy nagtatampo yung mga tunay na nagbabalita at nag-i-interview. Hindi sila masyado nakikredit. So, kung sino ka naman, credit sa'yo. At nagiging tabloid yung YouTube natin. Puros fake news. By the way, tanong ko lang sa inyo kasi minsan nahihirapan ako kasi basketball, boxing ang aking topic. Ano ba ang favorite sports page nyo lalo na pag-update po sa Gilas, NBA at saka PBA? Tulungan nyo naman ako, comment nyo naman sa baba kung para at least updated ako lagi. Alam mo, masarap maging sports fan pero masakit ang ulo pag content creator ka. Minsan hindi ko na alam kung isushoot ko ba o susuntukin ko yung script. Anyway, focus tayo sa training camp ni Coach Tim Cone. Sabi ni Coach Tim Cone, ito na yung yung source kasi. Sabi kasi ni Coach Tim Cone, ang ifo-focus daw chemistry. Yan, importante naman talaga yung chemistry. Kasi syempre, diyan makukuha yan sa mga scrimmage at tune-up. Teka, napaisip ako, chemistry? May bagong player ba tayo? Wala naman Yung bago natin, luma din Pero alam mo naman si Coach Tim Cone, gusto niya talaga yung familiar, yung mga players. Saka parang gusto niya maging intimate talaga. Kulang na lang, shotain nila isa't isa. Anyway, basta, in the future, maganda yung lineup na yan. Tsaka, please wag ka na mag-comment dyan ng Quinton Melora Brown mo, no? Masira na naman comment section Anyway, napakalaki pong adjustment siguro ng Gilas Pilipinas because of the
yung pagkawala nga ni Kai Soto na expect natin na 6 to 12 months dahil sa ACL injury na yan, ganyan katindi. At wala tuloy tayong malaking tore sa loob. Parang nalilitan kayo kay AJ Edu at saka kay June Marpado. Pero sa tingin ko, wala sa laki yan. Nasa performance, di ba? Tama ba ako? Kahit tanong mo sa asawa mo. Joking aside, malaking butas ang iiwan ni Kai Soto. Ay naku, 7-3 yan eh. At kaya kailangan hanapin natin yung mga contribution niya sa mga ilang players. Like si AJ Edu sa defense. Yung offense nga lang kanino, yung assist na ginagawa ni Kai Soto. Itong 3 games sa Doha ay malaking tulong para makita natin kung paano tayo maka-adjust. Kasi syempre, iba pa rin yung play. Alam ko naglalaro itong mga to sa PBA, pero iba pag international. Tama ba ako? Iba international? Kahit alam mo, kahit na condition yan, iba pa rin pag may tune-up sa ibang mga player. Kaya ako sigurado tatagal ng 12 rounds itong mga players natin. I mean, ayan, kala ko tuloy boxing na naman. Basta siguradong hindi sila mapapagod kahit gano'ng kadaming pass break pa ang mangyari. Pero sa tingin ko ang pinaka kailangan natin i-focus ay ang shooting. Lalo na wala tayong second chance rebounder. Agree ka ba dyan? Let me know nga sa comment section. At habang inihintay ko kung agree ka dyan, baka naman pwedeng pindutin mo yung subscribe. At saka, pa-share na lang. Just in case di ka pa subscriber dito, inom lang ako ng kape sandali At shoutout pala sa sponsor ko, ang Arena Plus. Yan. Shoutout sa Arena Plus. Kung gusto mo ng bonus, alam mo na, message me sa official Facebook account para sa link. Okay? Focus tayo sa area of improvement ng focus ng Gilas Pilipinas. Although nabasa natin ito sa mga sinabi rin ni Coach Tim Con, yun nga yung chemistry number 1, mental and physical conditioning. Iba pa rin yung style sa ibang bansa, no? At syempre mas malalaki at malalakas ang kalaban. Minention ko na yung outside shooting which is gonna be important. Kailangan maging Stephen Curry mode, talagang efficient. And yung defense, hindi mo na kailangan sabihin niya. Matik na yan. Kasi defense wins the championship. Although, hindi naman to championship. Pero defense is very important. Sa akin, ang mga players na abangan ko, Scottie Thompson, CJ Perez, Chris Newsome, yan yung backcourt na matindi. Of course, matik na si Justin Brownlee. Pero yung second offense options, si Dwight Ramos, Carl Tamayo, balita ako, lumalakas At ito yung pinaka-surprise. Kevin Kiambao is joining. Ang daming naglabas na balita, pati si Sir Kenito Henson yun. Nabasa ko kay Sir Kenito Henson yung itong kay Kevin Kiambao na magjo-join ng Feb 12. Grabe, excited na ako. Kahit tune-up games pa lamang, syempre ibang level ng excitement pag Gilas Pilipinas talaga Kaya kung ako sa'yo, kung umabot ka dito sa dulo ng video na ito, mag-comment ka naman kung ano sa tingin mo dito sa Gilas Pilipinas natin. Ano sa tingin mo yung dapat i-improve. Samahan mo ng boom boom pow. Pag sinamahan mo ng boom boom pow yung comment mo, alam ko na nakaabot ka sa dulo at susubukan ko replyan. Okay? Kita sa next na Gilas Pilipinas updates or sa lahat ng updates ko, mapa basketball, boxing or MMA. At syempre, mag-commentary tayo dito. Okay? Sa abangan niya. Try ko let me know nga kung okay na mag-commentary dito. Kasi puyatan Kung sasamahan nyo ako, magko-commentary ako, i-comment nyo sa comment section, commentary ka sir. Okay? Anyway, ako po si Pao Salud ng Pao Sports. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Kailangan ko ng alcohol yata. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.